Magtatanong ako sa ng controversial na tanong ha, Doktora Rosa. Sige po. Ito kasi madalas kong nakikita to eh. Iba ang gusto ng pasyente sa gusto nung kanyang mga kamag-anak. Yun. Sample. Kaya nga Ito laging pinagtatalunan nito eh. Ayaw na nung pasyente magpa-hospital kasi talagang grabing-grabe na yung nararamdaman niyang difficulty sa hospital. Sabi niya, ayoko nang tusok-tusukin ako. Pero minsan yung anak, mga anak o yung iba kapatid, siguro out of guilt pinagpipil, hindi, kailangan dalahin ka sa ospital. Walang kaso ang pera. Gagawin ng lahat ng dapat sa'yo. And minsan, nagkakaroon sila ng parang away o kaya hindi pagkakaunawaan. In your case, Doktora, which is the better choice? Yung sa pasyenteng desire o doon sa kamag-anak na desisyon? Yeah, medyo mahirap yung mga kasong ganyan at I always encounter that in my practice. Talaga? Marami ha? One instance na nangyari yan is ang Japanese lady, Filipino ang kanyang husband. Okay. Japanese siya, 94 years old, may cancer. Baliktad yung babae ang Haponesa. Opo, tapos may cancer siya sa ovaries, may mets na. No? At nandyan siya sa Bicol, may cancer siya sa ovary. Opo. Pinoy ang may asawa, lalaki. na rin, oo. Tapos? Nasa weight loss na, may kakektik na yung pasyente, oo. Kakektik, talagang medical ka. Hindi na kumakain po, nag-away-away ibig sabihin ni Doktora Ron. Tapos? Nag-aaway-away yung mga kamag-anak, lalo na yung mga nagsiuwian galing sa abroad. Ay, mga Japan. Yun nga, yung parang kasi, di ba, matagal nilang hindi nakita at hindi man sila nakapag, yung presence nila wala. So, they try to overcompensate by sasabihin na they can spend for her hospitalization, basta ipasok lang siya sa hospital at ayaw daw nila na magsisi sila na wala silang ginawa. Yun, laging sinasabi na baka mag-guilty sila. Tapos, so, ano ang gusto ng pasyente? Anong gusto ng babaeng Haponesa? Ang gusto ng Haponesa, ever since na nabivisit ko siya palagi, he would always tell me na gusto niya, pag dumating ng araw, ay pwede sa bahay na lang siya to be surrounded by her loved one. Yun. Maganda. You know, I think that was the best end-of-life care that I had in my practice. Ano, kasi natupad ba? Nangyari, kinausap ko sila heart to heart sa isang family conference. Okay. Binigyan ko sila ng senaryo na anong gusto nyong eksena bago siya mamatay. No? Yung bang nasa loob siya ng ICU at binubomba ng lahat at may nagpapump ng kanyang chest, may marami siyang mga tubo at kung ano-ano pang ginagawa sa kanyang masasakit at hindi man lang kayo makalapit.